Mabuhay po kayo mga kababayan. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tinatawag sa Hebrew na Rosh Hodeshim. Ito po ang katumbas ng New Year's Day ng ibang bansa, kultura, at relihiyon. Pero meron ba talagang New Year's Day sa Torah o sa Bible? Kaya ko na itatanong yan dahil may mga Messianic believers na ang akala ay walang New Year's Day sa Hebrew Scriptures. Hindi alam na may pagdiriwang sa araw na ito. Ito na nga ang Rosh Hodeshim. Kung mapapansin po ninyo sa buong mundo ay may kanya-kanyang pagdiriwang ng bagong taon. Iba-iba man ang kapanahunan at paraan pero ang mahalaga ay may bagong taon na pagdiriwang at pagkilala. Isa itong tradisyon na nagmula pa sa sinauna. Gaya ng secular world at mga Christians na ang sinusunod na New Year's Day ay ang January 1 ng Gregorian calendar. May Chinese New Year din na nagaganap sa New Moon ng Chinese Lunisolar Calendar, na nasa pagitan ng January 21 at February 20. Ang tawag nila dito sa kanilang pagdiriwang ay Chunji. Ang Islamic New Year naman ay based sa lunar calendar, pero dahil nga sa kulang ng 11 days ang lunar year sa solar year, at wala naman intercalary month ang mga Muslim, na gaya ng tinatawag natin na 13th month, ay umatras ang kanilang first month of the year at ang kanilang New Year. Halimbawa noong year 2021 ay natapat ito sa August, ngayong taon na year 2024 ay sa July na matatapat, at sa year 2025 ay matatapat ito sa June na. Purely observation ng first visible crescent moon ang practice ng mga Muslims kaya walang eksaktong petsa in advance. Kaya usually ay 2 araw ang naka-reserve sa kanilang holidays batay sa forecasted new moon days ng mga modern astronomers. Ang tawag nila sa kanilang pagdiriwang ay Ras As-Sana Al-Hijra. Ang mga Jews naman ay may New Year's celebration din na nagaganap sometime between September and October depende sa new moon ng lunar year ng mga Jews. Napapanatili ng mga Jews na ito ay nasa panahon ng fall or autumn dahil sa intercalary month every 3 years. Technically ay galing po sa kanila ang calendar natin. Ang tawag nila sa New Year's Day nila ay Rosh Hashanah, na ang ibig sabihin ay Head of the Year o Pangulo ng Taon. Natatapat ito sa Yom Teruah o Feast of Trumpets kaya ito ay masaya at malaking pagdiriwang sa Jerusalem, Israel, na kasabay ng pagpapatunog ng shofar o trumpets. Ito po ay naaayon sa Torah o Biblia. Marahil ay dito nadampot ng mga Christians ang pagpapatunog o pag-iingay tuwing New Year's Day. Kung nagtataka kayo kung bakit ang New Year ng mga Jews ay nasa ikapitong buwan o 7th month ng Biblical Year, ang paliwanag po dyan ay dahil originally ay ito ang start of the year o first month of the year mula sa creation. Actually, ito ang anniversary ng creation ayon sa Bible. Pero binago po ng Elohim ang calendar year para sa worship services mula sa panahon ng Exodus. Kaya 2 po ang New Year o calendar year ng mga Jews. Ang isa ay civil year na nag-uumpisa sa panahon ng fall season. At ang isa ay religious year na nag-uumpisa sa spring season. At iyon po ang sinusunod natin. Naipaliwanag na po natin yung original New Year sa isang video. Panoorin nyo na lang din po kung hindi pa ninyo napanood. Binago ng Elohim ang umpisa ng taon na nakalaan sa pagsamba. Ito po ay mababasa sa Exodus chapter 12, verse 2. Ito ang Rosh Hodeshim. Ang literal na kahulugan ay Head of Renewals. Ang literal meaning ng Rosh ay head o ulo pero ang ibig sabihin talaga nito ay first o una o pangunahin. Ang literal meaning ng Hodesh ay renewal. Tawag din ito sa moon. At tawag din sa month. Kaya interchangeable po sa tatlong kahulugan ang salitang ito. Pero ang malinaw dito ay ang Hodesh ay ang renewal ng moon at month. Ayon dito sa Exodus ay ang buwan na ito ang pinakauna sa lahat ng mga months at ito ang unang buwan ng taon. Kaya ang unang araw ng unang buwan ng bagong taon ay ang Rosh Hodeshim na pagdiriwang at araw ng pagsamba, at siyang pinakamahalaga sa lahat dito. Maraming dahilan para ipagdiwang ang Rosh Hodeshim. At ipapaliwanag natin sa video na ito ang dalawa sa pinakamahalaga. Ang una ay ang principle of first fruits na naipaliwanag na natin dati sa isang video.
Ang una sa lahat ay para sa Elohim. Dahil sa kahit anong bagay ang una ay napakahalaga sa Elohim. Kaya hinihimok tayo ng Torah na ihandog at ilaan ang una ng kahit anong bagay para sa Elohim. Balikan natin ang Torah o tagubilin tungkol sa mga unang bunga o first fruits. Narito ang Torah tungkol sa unang bunga. Mababasa ito sa Exodus chapter 13, verse 2. Sabi ng Elohim, ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Ito ang unang written Torah na mababasa ang tungkol sa principle ng first fruits. Lahat ng firstborn o panganay ay iniaalay para sa Elohim. Dahil lahat ng una sa lahat ay para kay Elohim. Mababasa din yan sa Numbers chapter 3, verse 13. Ganoon din sa first fruits o unang ani ng mga pananim at prutas. Ganoon din pati sa mga alagang hayop. Ang lahat ng unang bunga ng lupain ay para sa Elohim. Maging ito man ay butil, alak, langis, at iba pa. Ito ang batayan ng kapistahan ng mga unang bunga at unang ani. Ayon sa Torah ay ayaw ng Elohim na pinapatagal o inaantala ang paghahandog sa unang bunga, kaya hindi natin ito dapat na ipinagpapaliban o pinagtatagal. Kaya tunay na napakahalaga ang lahat ng pinakauna at pinakamainam dahil ito ay para sa Elohim at sa kanya ang mga una. Subalit hindi po ito limitado sa unang bunga ng lupa at panganay na anak o hayop man. Naaangkop din po ito sa oras o panahon at mga takdang kapanahunan. Saklaw din nito ang timekeeping. Kaya may kapistahan ng bagong buwan. Kaya may Torah tungkol sa trumpets o shofar sa unang araw ng bawat buwan. Ito ang Rosh Chodesh o kapistahan ng bagong buwan. Kaya may Rosh Chodeshim tayo, dahil kung mahalaga ang unang araw ng bawat buwan, ay hindi ba mas pinakamahalaga ang unang araw ng unang buwan ng bagong taon na siyang pangunahin sa bawat buwan ng taon? Ito ang Torah tungkol sa Rosh Chodeshim, ang una sa lahat ng mga Chodesh o mga buwan. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan nating ipagdiwang ang Rosh Chodeshim, ang mga kapistahan ng mga bagong buwan, sa unang araw ng unang buwan ng bagong taon. Ang ibig sabihin ng Chodesh ay renewal. Ang moon ay nagre-renew every 30 days kaya tinatawag na Chodesh na ang tinutukoy ay ang moon renewal. Dahil ang month ay nakabatay sa moon cycles na ito kaya tinatawag din itong Chodesh. Ang Rosh Chodesh ay ang unang araw ng bawat buwan. Mababasa natin sa Ezekiel chapter 46, verse 1, na ang Elohim mismo ang nagsalita sa mga bagay na ito kay Propeta Ezekiel. Ang instruction dito ay tungkol sa gate sa inner court ng temple. Ipinapasara ito ng Elohim kapag 6 working days, pero pinapabuksan kapag araw ng Shabbat at New Moon Day. Mapapansin dito na ang New Moon Day ay ipinapareho sa 7th day Sabbath. Kaya pinapabuksan ang pintuan na ito ng temple, upang ang mga tao ay makapasok sa pagsamba sa Elohim sa mga takdang araw na ito. Sa verse 2, ay ipinag-utos din ang mga burnt offerings at pagsamba sa New Moon Day. Ito po ang mga katangian ng Sabbath Day. May mga tagubilin sa araw ng Sabbath na tagubilin din sa New Moon Day. Kaya parehong worship day ang New Moon Day at 7th day Sabbath. Sa verse 3, ay ipinag-utos din ng Elohim na ang mga taong bayan ay sumamba din sa pintuang ito ng temple sa araw ng Shabbat at Rosh Chodesh. Kaya malinaw na parehong araw ng pagsamba ang mga araw na ito. Ayon sa mensahe ng Elohim sa Ezekiel ay may iba't ibang uri ng mga araw sa bawat buwan. Panguna ang Rosh Chodesh o New Month Day. Pangalawa ang Shishit Yom Maasa o 6 working days. Pangatlo ang Yom Shibi e Shabbat o 7th day repose o Sabbath. Pang-apat ang Chodesh o New Moon Renewal na siyang araw ng Dark Moon o New Moon Conjunction. Ito ang 30th day of the month. Originally ay mayroong 30 days ang lahat ng months kaya inilagay natin dito. Ito ay bahagi ng kapistahan ng New Moon ayon sa halimbawa ni King David. Ito ang Chodesh na isinalin bilang New Moon pero ang ibig sabihin talaga ay renewal. Bahagi pa ito ng current month kaya hindi ito New Month o bahagi ng New Month.
Matatandaan na nagkaroon lang ng pagbabago sa mga araw ng months, na nagkaroon ng months na 29 days na lang, mula sa panahon ni King Hezekiah, mahabang panahon na mula kina King David. Kaya noong panahon ni King David ay may 30 days pa ang lahat ng months. Tinatawag din ito na translation day in astronomical terms. Molad naman ang tawag sa Hebrew ng mga Jews. Ganito ang magiging itsura ng month. May 30 days sa loob ng isang month, ang unang araw ay Rosh Chodesh, kasunod ang mga araw na nahahati sa 4 na Shabuah of days o 7 araw. Ang ikapitong araw ay Shabbat. Ang 30th day ay Chodesh o renewal ng moon o new moon conjunction, kung perfect ang mga astronomical alignments noon ng sun, moon, at earth ay magkakaroon lagi ng solar eclipse sa araw na ito, mag-uumpisa ang new month pagsapit ng sunrise sa kinaumagahan ng araw na ito. Ganito naman po ang kalalabasan ng instruction sa Ezekiel. Pansinin, ang gate sa temple ay sarado kapag 6 work days. Pero nakabukas ang gate kapag Sabbath at New Moon days. Ang dahilan kaya nakabukas ang gate sa Jerusalem kapag New Moon days at Sabbath days ay dahil ito ay worship days. Ayon sa Isaiah chapter 66, verse 23, ang mga araw ng pagsamba o worship days, ay sa mga araw na New Moon at Sabbath, nag-uumpisa ito sa New Moon at nagtatapos sa New Moon, ito daw ay mula sa Sabbath hanggang sa Sabbath, makikita dito na ang New Moon ay pareho sa Sabbath. Kung tutuusin ay dalawang uri lang ang araw sa bawat buwan. Ang maasa o working days at worship days na tinatawag na Shabbat. Ang New Month Day, ang 7th day Sabbath days, at Moon Renewal Day, ay worship days. At kung nauunawaan mo ang kahulugan at gamit ng Shabbat sa Hebrew Scriptures ay mauunawaan mo na Shabbat lahat ang mga araw na ito na nasa kanan na kolum ng table na ito. Makikita natin ang pagkakapareho ng ceremonies ng Sabbath days at New Month days kung titingnan natin sa Torah tungkol sa Shabbat at Chodesh. Mababasa yan sa Numbers chapter 28. Sa verses 9 to 10, ay mababasa ang animal sacrifices at other offerings tuwing araw ng Sabbath. Sa verses 11 to 12, sa sumunod at karugtong lang na mga verses, ay mababasa din ang halos parehong animal sacrifices at other offerings para sa beginning ng months. Malinaw na ganito ang practice kapag worship days noong temple period. Malinaw na ganito ang mga araw ng pagsamba o Sabbats. Ayon sa verse 14, ay gagawin sa bawat buwan sa buong taon. Ganito ang pamantayan sa lahat ng mga muidam o takdang kapanahunan, gaya ng Shabbat, Hodshim, at muidam o mga takdang kapistahan ng Elohim. Gaya ng mababasa dyan sa 2 Chronicles chapter 2, verse 4. May pattern na ipinakita ang Torah tungkol sa Feast of Trumpets na mababasa sa Numbers chapter 29, verse 1. Sa unang araw ng buwan, ay magpapatunog ng trumpet at bawal magtrabaho. Malinaw na ang unang araw ng buwan ay Sabbath dahil bawal magtrabaho. Ayon sa Numbers chapter 10, verse 10, sa mga pagdiriwang, sa mga takdang kapistahan, at sa bawat umpisa ng bawat buwan, ay magpapatunog ng trumpet, maghahandog ng burnt offerings at fellowship offerings. Kung ang monthly na first day of the month ay mahalaga, banal, at araw ng pagsamba at Shabbat, hindi ba lalong mas higit pa ang una sa lahat ng mga Chodesh, ang pangulo ng lahat ng renewals o Hodshim? Kaya sa darating na unang araw ng unang buwan ng bagong taon, ayon sa Torah, tayo ay samamba at magdiwang. Huwag magtatrabaho dahil ito ay araw ng Shabbat. Patunugan ng trumpeta at magsama-sama sa isang banal na pagtitipon. Dalahin ang pinakaunang bunga at panganay sa lahat ng anumang meron kayo at ihandog ito sa kataas-taasang Elohim. Higit sa lahat ng handog ay ang inyong panahon at atensyon. Ito ang pinakaakmang pagkakataon upang ibigay natin ang unang saglit ng panahon natin, ang unang bunga ng kung anuman ang mayroon tayo, sa unang umaga ng unang araw ng unang buwan ng bagong taon. Hallelujah! Mga kababayan, at mga kapatid, kung wala man tayong kayamanan, kakayahan, o kabuhayan, na may hahandog natin sa Elohim, ay kahit man lang ang panahon, pansin, at oras natin, ay ialay po natin sa Kanya, sa kataas-taasang Elohim.
Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.